Good day, everyone. For this task or for this recording session, i-cover up ko ang session, which is ang extension siya sa um, login login process and validation last time. So same same source code gamiton ko ang mga sa previous sa previous sessions, same database lang. And then so ang goal for this video is makreate kita sang internal pages or page template. Bali ang internal page nga isa mo ni siyang mga pages nyo nga exclusive lang for users ang may access sa inyong system or website. And then before ta mag maubrat before ta ni siya after ta ni create ma-create kita sang proper session agad ano ang mga fields nga need ta, ano nga mga data kag naa. And then after that, after to obra sang session, tong session nga ni sender ni siya sa process file. So process file ni siya, and then after this initiate sang session, i-apply ta siya sa tanan-tanan nga web pages. So sample ang aton nga page i-compare ta later ano ang matabo sa wala authentication nga page kag sa mga naka-session nga page. So background to the is create a danay ko no the internal page template. So sample amo ni siya ang i-move nga home.php. So home.php. So this page h1 h1 this page is for authorized or registered users only. So kung i-check ta siya sa aton bali ano pa siya kung ma-type ko di home.php ano pa siya visible pa siya, which is bad ni siya ano ni siya hindi ni siya nami nga design kay base gani sa aton nga title dapat ano ko no dapat ko no ano siya exclusive lang gid siya sa mga registered users. So maobra ko di sa sample designs ano lang data lang, which is amo ni ko nung halungan ta. So users bali pwede ka mo ka ano pwede niyo ni siya ma-skip, but para sa ano lang for formalities or at least para do may ano ta may presentable ta nga design. Query con wala siya gasiga dali lang things so ang brown ko lang ma-query lang ko sa data sa database, which is may data na ta sa muna nga table. Ang pagbaon ko lang bi let's say ang users nga table. So SQLi fetch asok array gali array fetch query. So
user data while so ang need ko lang is user data and then username, password, username, email, password. Username. Password, then the ID. ID. So, mabra ako sa table. PR. ID. Username. Password. TR. So, pag on ko ang ang table sa loop ko para hindi siya mag-multiple call. PD. I-call ko lang ang username. Ang amo ni galing ang syntax, pwede nyo na siya magamit for lang, for kung gusto nyo yung shortcut, echo, pwede gid ni. Bali, hindi ka na mag-declare PHP, rekta ka na lang sa ang less than sign, question mark, tapos equals, automatic na ni siya, yan na ni, pagbaon niya na ng data. Salang con, IT, learning. Sorry na. May ano na ta, may ano na ta, may sample na ta nga dapat ang muna nga page ko no is for ano na siya, for registered users only. Kay ang tawag pala madula ang sense sang login mo kung i-reveal mo na dayon sa mga users nga may mga muni galing account to. So bagsak ka na sa sa security. So dapat i-secure mo ni siya. And para maubrahon na is ang ubrahon ta i-modify ta nga ton nga nga login process. Bali hindi ta napagtandugon ang aton nga mga verification. Ito mga verification ta nga post mo. Ari siya na reg form base. So may may login process na kita. So ato na to ang incorrect password and ang please create an account. So ang i-modify ta na lang gid is ang sasulod sang sang success case ta, which is amo ni siyang this will proceed to authenticated page. Amo ni siyang i-replace ta. So para maubra na
Ang obrahon ta is ma-declare kita sa babaw. Extend. So, mag-declare kita di sa babaw sa session start. Session underscore start. Close parenthesis. And then, proceed kita sa ano, sa success nga ano nga tawag ni. Sa success cases ta. So, may data na ta de. Pwede ta ni ma-reuse ang raw data nga niyo. So, ma-declare, i-call ta ang ano, ang ID. Ang ID sa user. Sa user nga nag-login. So, database ID, user ID. So, after this, ano, kita matawag be. Ma-start na ta mismo gid sang ano, official ta nga session. So, ma-declare kita di sang ano, sang sa syntax nga session. Session tatabi mo ni session ID ta. So bali i-call i-brown ta ni igamiton ta siya sa tanan-tanan ta nga ano, authenticated nga pages. So currently ano lang ni siya do static lang ni sa session ID, why pa ni siya value. Para magka-value ni paunta ni ang ano, ang database ni ang user ID sang nag-login. So sa halimbawa, nag-login ko sa ano. So nag-login ko as ako busy si UI underscore admin. Sige, si Juan de la Cruz ako ning gamit nga account. Si Juan de la Cruz. So, sakto ako ng username kag password. Sakto na siya. Nakapasar na siya sa validation. So, ang kwaon na nanggid ni isang process ta isang akon nga ano, user ID. So, dali na siya akong masaludo. Kwaon ni ano, kwaon sa process ta ang user ID ko. And then, after niya kwa, i-declare niya na sang ano, sang session start. So, para magano ni para do somehow ara na sa browser ta. Naka-ready na data ta nga si mo ni user nga ano, si Juan de la Cruz na ning nakalagang current ano na nagagamit sang sang system ta sa muni nga browser, sa muni nga computer. So, para maubra ta na, i-ano ta, pwede ta ni set ano sa pwede ta di ka ano, pa-declare sang header refresh ang call na. Abot to be 5 seconds. Tapos URL home.php. So, ang matabo, ready na kano ang ano, ready ng ID ta. Ready ng process ta. Ang problema yun na lang, ano matabo ay ready na. So, kung browse ang process file ta, i-push niya ang ID nga to sa home.php nga file which is hari siya. So currently based sa aton structure nga man wala pa ni wala pa na din na ano na call si ano. Wala pa na din na call si ano si ID. So para ma-check echo sa pinakababaw yung title sa isang page eh. Hello PHP echo siya ma-call as session start. So pwede ko di ka ano pwede ko na siya ma-start as aton nga page. Butangan to na siya sang ano sang pwede ko siya i-call ganay ang session ID which is
echo session. Kung ano to gin call ta, ano gin declare ta. May checklist agad. So sa checklist ta danay, natapos ta na ang ano, natapos ta na ang internal page ang kagina. I-copy ta siya. Home na siya ang home. No authentication. No auth. So, pwede ta na siya i-call di ang ano, ang session ID ta. So, ang way, same lang gid is echo, then session, and then ako ano din gin-call ta ho, gin-call ta nga ano, gin-declare ta sa session ID. So expected ano ni i-call ang ipagwaon na din ni ano, ang pagwaon ni tawag ni, ang pagwaon ni sa matabo sa site ta ho. So may magwa na di nga hello tapos ano kung ano to ng ID number ni user. But hindi pa ni siya magwa kay man may error tanga which is nalipata mag ano, nalipata mag-call sang session start ta sa muna nga page. So session start si ano dito na nabutang sa baba ang session start. Session start. Then i-close tang PHP. So wala na. Amataan na. May sala lang sa ano ko sa syntax. So try ko ano, dapat ang hello 3 na tong magwa kung i-login ko ang account ni Juan de la Cruz. So try ko siya. Ang password niya is 123. May countdown nga 5 seconds para pata sa ano, sa process file kagina. Nagdugay ito siya kay tungod sa aton di nga ano nga nag-set nga timer. So liwaton white log out, log out. Nagdugay ito siya kay ang ginset ko din is 5 seconds. Try ko siya pas padasigon. Obran ko siya 2 seconds lang. So, Juan de la Cruz liwat. 1, 2, 3 ang password. Or try ko naman ng UI admin 2 para maiba naman. UI admin 2 tapos QUE, QWE. So, after ko ni-click sang login to website, ang magwa di is ano, hello 2 lang, hello 2. Check. Okay, ba't yun? So, 1, 2, then go. Ano siya, ma-proceed na siya sa next nga page, which is ara na. May ano ka na, may session ka na. So, ang obrahon mo is, ano lang, ano mo na siya, i-conditioning para para ma-filter out na kung gagana, giman or wala. So, instead, ang include, dito na lang tingob sa babaw ko. Ang session ID nga ni, pwede ta na ibabaw. Para mas, masipid siya. So, mabutang kita if not ESET, if not ESET ko no, so bali ang meaning niya is kung wala siya may makita nga nga tawag ni wala siya may makita nga session, i-reject niya ang hindi niya pag ipa-proceed sa further contents ng pages. So, i-close ko ni siya. Dili ko ma-close sa dalom. Bali ang amo ni nga file din contain ko sa sa sulod niya sa sa negation niya sa not ESET. So it means kung dire may nakita, why siya may nakita nga session, it means ang sa else may nakita siya nga session.
pwede ko di butang ano, itulod na siya sa ano, include na siya sa login.php lang be. So, kung i-try ta na siya, hello, i-call tang data, this the DOM. SQL fetch so, login use login ID. So ang ubra ko na para mas readable. Maubra ko sang ano, sang statement. Statement lang. Select all from users where user where ID is equals to ang session ID. Indeklaraan ko siya sa ano, indeklaraan ko siya sa user info. Indeklara ko siya sa ano, sa sang variable kay i-fetch ta ang data ni user which is kung sino siyang naka-login based sa iyang user ID. So fetch user query. So MySQL ay fetch ASOC kay associated isa lang ka dito. Isa lang gid di ka row ang kuloon ta. Hindi pa galit MySQL ay query pa galit. MySQL ay query. Wala, my bad. And then con. And then diri na tama ano, user info data, user info session data. MySQL ay fetch ASOC. Tapos, deklaranta niya siya si query. So, may ano na kita, may caller na kita sa ano sa data ni user nga nakalagin. So, ano na kita ma-declare na lang kita isang session data. I-call ta ang field yung gusto ta pagwaon which is para sa demo ano yung overall ko lang ang pagwaon ta si name first kag si name last. Hindi ta na pag-include si birthday kag si address. Name first. First name last. User name first. Session name first and then session name last. So ngayon na ta, may caller na ta para aware ta kung sino giman na nakalagin. So pwede ta man ni gamito ng ano para sa identifier pero mas hipid kung ano. At least amo ni mapustan tang data bilang aging pang-insert ato sa registration ta which is ang name first ug ang name last. So instead nga kagina session name first or session name last. So obrahon ta na siya, may data na. Hello site department na. So balik ta. So based to kagina, ang ngalan ni UI admin to is site department. Try ta si ano, si Juan de la Cruz liwat. Password niya is 123. So once i-login website ko ni, syempre, ang matabo is may ano liwat, mabalik ko siya liwat sa sa makuha niya na gid man to ang ID. Then may waiting time siya nga 2 seconds waiting time. Then i-proceed niya sa home PHP. So login, to ara pa siya sa process, observe. Then boom, after 2 seconds nagbalik na siya sa home. So hello Juan de la Cruz, ara na imo session.
Gagana na. Ang kulang tadi is wala talaga out. So ara na idan ko na ni. Gagana na dito na pagtadugon. So far wala pa ni. Di pa siya kompleto. Kay pages. So currently ikaw na kamo na di bala mag-apply sa ano nyo sa pages nyo. So ang ubraon nyo man lang na di is tapuson ko na ng ano. Tapuson ko na ang logout. So done logout process. So sa logout, pwede to siya i-tweak ang aton nga home.php. Anta siya di ano, utang anta siya sang button, input type, submit, kubra to di sang button, br. Button na ni siya pero kadamo siya sang ano sang unod. So value logout name logout. So may button na tang logout pero static ni siya. Why ni siya gagana? Ano ni siya input type? Take note input type, hindi siya button nga tag. So para mapagana ang input, maano kita, ma-declare kita sang form as usual. Method yapon post. Action will be the same process.php. Pasulod ta si input type tapos form. Close tang form. So sa aton nga So sa aton nga logout, amo lang gid ni siyang unod niya. Wala na siya sang iban. So gagana na ni once i-click ko ni ano na, pwede na ni ma-work na siya pero wala pa sang back end. So ma-process gid man pangitao niyo to, wala lang may matabo. So nakalagin na gyapon, why pa na na-initiate ang login ta. Ang logout ta. So maubra kita process, balik ta sa process file ta. Okay, ari gadi udag inform process. Logout. Instead logout process na lang para mas align siya sa naming convention ta. So extend ta madugang ta sa process file ta sang another if set. Call ta to si logout process. Ang unod ang unod is ano lang, why na ta wala na ta nag nag call sang ID, why na sa sang iban nga button, basta i-call lang ang logout. So ang iyang ang unod sang logout process ta is session destroy, then amo na then the rest kamo na di apply ko ano mas mas tawag ni ano ang mas trip nyo gamiton. So pwede siya after click niya sa logout, pwede ko di balik sa pwede ko siya kubrahan sa header. So same sa login, kung may after login may landing page ta. Same sa logout, after logout ibalik ta siya sa login.php. So amo ni siyang amo ni siyang inyo template for 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 login. So try ta siya, kagana na ni. So logout process may 2 seconds. Then login form. So try tayo i-access ang home.php without nakalogin. Home.php. So wala siya. Hindi niya pa, although may home.php, wala siya makita nga data. So echo please
kahit ako magana ni. So ara. So gintry niya home.php. Bisan wala siya nakalagin. So ang ibalik siya is login form lang gid. So amo na ninyo nga ano okay, template for login or for session. So if you need if you want to ask questions, feel free to PM me directly. Hindi na magawya. Pakilala lang kung anong section, anong subject, and so on. So, last demo, i-checklist daan tanan eh. Apply session 12 pages, 2 pages, na-apply ta na. Gagana na gid siya. And then, um, pwede ta siya obrahan sang ano paliwat. Sample, UI admin. Ang password niya is QWERTY123. QWERTY123. So may 2 seconds. Kamo niya modify kung gusto niyo to butangan sang animation, pwede gina. So are na nakagagana na gid man fully in yon no. Login ka logout nga process including ang information. So I think that's all for this demo. Pasensya kung gahod kay hindi ko makontrol ang noises nga unnecessary. So approach me again. Feel free to ask questions. That's all. Thank you.